Mabuhay ka. Guro, hindi. Hindi ako kakampi ng malaking kontrabida. Sabay ba tayong mamamatay? Bakit ako bumalik sa taong ito ng 18 ako? Si Lianxin. Si Yanyer, junior sister ko, ay. Hindi sinasadyang nabasag ko ang itlog ng espiritong alaga mo. Sinadya mo pang sugatan siya ng malubha sa sparring. May natitira ka pa bang pagkakapatid sa sekta? Ikaw na salot. Ano pa ba ang maidadahilan mo? Noong nakaraang buhay hanggang sa, doon ko lang nalaman, na ang gurong laging napakahigpit sa akin, ay tunay ko palang ama. Liu Ruyan, noong nakaraang buhay umasa ka lang sa, paawa-awa mong pakunwaring mahina. Kaya ako naparusahan ng 10 taong pagkakakulong sa pagninilay sa pader. Sa buhay na ito, gusto kong ipalabas mo ang lahat ng nilunok mo. Lahat, isuka mo sa akin. Kuya, huwag mong sisihin si ate. Ako ang kulang sa galing sa pagsasanay. Ako ang nagpagalit kay ate. Okay lang kahit masugatan ako ng kaunti. Nagkamali ako. Guro, talaga pong nagkamali ako. Bakit hindi sumusunod sa inaasahan ang baliw na babaeng ito? Hindi ba lagi siyang sobrang pihikan sa mukha at dangal? Hindi ba siya iyong tipo na mas gugustuhing mamatay kaysa sumuko? Hindi ko talaga sinadya. Sabi ko na nga, hindi ako marunong magturo ng iba. Pinilit pa rin akong isama ni junior sister sa sparring. Halos lahat na nga ng lakas ko ang binawas ko. Paano ko malalaman na si junior sister? Hindi pala kayang saluhin kahit isang daliri ko. Guro, hindi ko talaga alam na napakahina pala ni junior sister. Mula pagkabata, sumasama na siya sa akin sa pagsasanay. Kahit duguan o nabali ang buto, hindi siya umangal ni minsan. Ngayon, ganyan na lang pala siya kaapi. Masyado ba akong matigas sa sinabi ko kanina? Mas matanda pa siya kay Lianxin ng 1 taon. Kaunting bagay lang, umiiyak agad siya. Maliit na sugat lang naman iyon. At nagkakagulo na agad. Anong klasing asal yan? Sige na. Huwag ka nang umiyak. Bumangon ka na. Pero, pinuno ng sekta. Si Yanyer, junior sister niya. Sobra na. Sobra na. Hindi maiiwasan ang pagkasugat sa sparring. Kahit ganyang kaliit na bagay, dadalhin pa sa silid ng parusa. Ganito ba talaga kawalang ginagawa ang mga disipulo ng sektang Suantian? Ang mga nandito ngayon para magpasiklab at mag-udyok ng gulo. Isulat ng 50 ulit ang mga alituntunin ng sekta. At saka, sa sparring, mas mabuting kapareho ng antas ang kaharap mo. Ikaw na nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Bakit ka makikipag-sparring sa nasa yugto ng nascent soul? Itlog ito ng espiritong ibong apoy. Taglay nito ang kaunting dugong phoenix. Mas bihira at mas mahalaga ng daang ulit kaysa sa nabasag mong agilang kingsuan. Bilang kabayaran na ibinibigay sa iyo ng guro. Ang itlog na ito noong nakaraang buhay. Malinaw na noong pinarusahan akong magkulong at magmuni-muni sa pader, ay aksidenteng nahulog mula sa langit sa paanan ko. Lumalabas, wala palang himalang biyaya mula sa langit. Lahat pala ay palihim niyang isiniksik sa akin. Salamat po, guro. Nawala ang ama ng junior sister mo nang bata pa siya. Mag-isa at walang matatakbuhan. Bilang ate niya, sa hinaharap, sana mas pagbigyan mo siya. Pero, guro, ni hindi ko pa nga nakikita kung ano ang hitsura ng mga magulang ko. Sino ang papalit sa akin? Ek, ang itlog na ito. Dapat nga maraming salamat pa sa iyo, ate. Kung hindi dahil sa iyo, nabagsak at nabasag ang basurang itlog ko. Paano hindi sasakit ang puso ng guro na ibigay pa ang dugo ng phoenix sa akin? Kung gusto mong humarap sa darating na pagkapuksa, hindi sapat na ako lang mag-isa. Kailangan kong pasimplehin ang daan ng mga alkimyang puppet para maisakatuparan ang mass production para sa buong Immortal Alliance. At maagaw ang likha ng langit. Sa diskarteng ito, kahit ang mga puppet sa antas ng dakilang pag-angat ay kaya kong gawin. Iyan ba ang gusto mo? Sino ka ba? Palasyong Xiao Yao. Su Heng. Kaya pala si Minyu Immortal Lord. Pero ang bawal na lugar sa loob ng silid aklatan. Paano ka nakapasok, Immortal Lord? Sabi ko nga, palihim akong pumasok. Naniniwala ka ba sa akin, Immortal? Hindi.
Ibalik mo sa akin ang mga guhit. Ni ang pagbati sa nakatatandang kapatid na disipulo, hindi mo pa alam. Sobra ka lang kasing inispoil ni Kuya Han Saksu, ang nagmamahal sa aking ama ng labis. Dahil nagsiselo sa aking ina. Nadamay at kinasusuklaman din ako. Nabasa na ni Liansin si tita. Bawasan mo ang arte-arte mo. Narinig ko na sinaktan mo ng malubha si Yan'er. Sa laban ng kapwa-disipulo, gumamit ka pa ng ganoong kalupitang kamay. Napakadilim at malupit ng puso mo. Sa sparring, di maiiwasang may aksidente. Gaya ng bunsong disipulo, na hindi sinasadya, na bumasag sa itlog ng aking espiritong alaga. At may gana pang sumagot ng pabalang. Mukhang kulang ka sa disiplina sa araw-araw. Pakalma po kayo, tita. Si Yan'er lang ang hindi pa sapat ang paglinang niya. Kaibigang Han. Pumayag na si Immortal Liansin. Dadalhin niya ako para libutin ang sektang Suantian. Kami na po ang mauunang magpaalam. Salamat sa pagtulong ninyo sa amin sa gulo. Isipin mo na lang na may utang na loob ako sa'yo. Pakisiguro mong inumin ito ng maayos. Alak, ako mismo ang nagtimpla nito. Tikman mo. Sa unang pagkikita pa lang, inimbitahan mo na akong uminom. Hindi ka ba natatakot na may binabalak akong masama? Nasa sektang Suantian tayo. Sino nang mangangaha sa harap ng guro ko? Na magwala sa ilalim ng mismong mata niya. Iyan ang sarili mong kapahamakan. Napakasarap na alak. Talagang si Immortal Liansin ay hindi gaya ng karaniwang babae. Mali ang sinabi mo. Hindi ako ang naiiba sa karaniwang babae, kundi bawat babae ay may kanya-kanyang kakaiba. Natuto ako. Kuya. Malaki na rin si Liansin ang batang ito. Hindi maiwasang maging magulo ang isip. Ano nang ibig mong sabihin, kapatid? Ngayong araw, nakita ko siyang kasama ang Suheng na palasyong Xiaoyao at napakalapit nila. Si Suheng naman ay tagalabas. Bilang dalaga, hindi niya alam ang bigat at sukat. Baka may kumalat pang kung ano-ano. Kailangan mo pa rin siyang paalalahanan, kuya. Ha? Pupunta ka ba ngayon para makita si Su? Nakilala ninyo ang isa't isa ng magkasalubong sa silid-aklatan. Hindi ba't si Han Shishu na naman ang nagreklamo? Huwag mong ilihis ang usapan. Ikaw at siya, hanggang saan na ba ang narating? Guro, ano ba ang iniisip mo? Nag-uusap lang kami tungkol sa pormasyon. Binasa ko ang mga tala mo sa alkimya sa silid-aralan. Ang espiritual na daluyan ng lakas ng papet ay inayos ko ulit. Ito ba ang naisip mo? Lilith, talagang napakagaling ng ideyang ito. Kung maisa sa katuparan, maaari pang ang makagawa ng papet na mailakas sa dakilang yugto. Sayang lang. Sa kasalukuyan mong antas ng pagsasanay, hindi mo ito kayang buuin. Nagtagumpay ako. Ano nang sabi mo? Ang iyong alagad, si Wan Ying. Nagpupugay ako sa inyo kataas-taasan. Pinipigil ang aura, perpektong umaandar. Totoong ang lakas iyon sa dakilang yugto. Paano mo nagawa iyon? Hindi ako makagawa ng katawan, kaya pumunta ako sa kabangyaman ng Xuanji. At kinuha ko ang kalahating tapos nagawa na nilikha ng guro. Inukit ko roon ang bago kong daluyan. Henyo. Isang henyo na bihirang makita kahit sa loob ng 10,000 taon. Ha 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 ha. Hindi lang iyan. Nagdisenyo rin ako ng isang set ng pinasimpleng mga plano para sa maramihang produksyon. Pinasimple man ito at nasa antas lang ng pinagsamang yugto ang lakas. Kaya nitong gawin ng maramihan. Kung ipalalaganap sa buong alyansang immortal, malaki ang maibabawas nito sa mga sugat at pagkamatay ng mga nagsasanay. Mabuti. Napakalaking kabutihan. Malaki ang naiambag mong serbisyo. Anong gantimpala ang gusto mo? Kung makakatulong ako sa guro, iyan na ang pinakamagandang gantimpala. Mabuti. Agad kong kakausapin ang lahat ng malalaking sekta bilang iyong guro. Lalakasan ko ang pagpapalaganap ng iyong sining ng papet. Sa sandaling ang pinasimple kong bersyon, ay kumalat sa buong alyansang immortal. Lahat ng mga papet, magiging mga mata ko. Isang network ng impormasyon sa buong mundo, at maging ang sandigan ng depensa ng buong alyansang immortal, ay mapapasa akin lamang. Emperador ng itim na gabi, itong larong ito, dahan-dahan nating laruin.
May kakaibang galaw sa pintuan ng daigdig. Kayo, mga nakatatandang kapatid, pupunta sa Pasong Jayaming para magbantay. Kayong dalawa, sasama rin at magsasanay doon ng kalahating taon. Opo. Guro. Ruyan. Mababa pa ang antas ng pagsasanay mo. Itong asul na anting-anting ay pamprotekta. Ang 4 na papet na nasa dakilang yugto na ito, dalhin mo rin para pangligtas ng buhay. Mga papet na nasa dakilang yugto. Talagang ako ang pinaka-inaalala ng guro. Matakaw. Tanga. Ang 4 na papet na ito ay gumagamit. Nang daluyan na ako ang nagdisenyo. Parang may dala akong laging kasama. Na 4 na malinaw na tagamasid na sumusunod sa iyo. Kaya kong pigilan ka o baliin ang liig mo anumang oras. Tungkol naman kay Liansin. Nagtanim na ako ng 3 hibla ng espiritu ng espada sa loob ng katawan mo. Sige, umalis ka na. Hindi ka binigyan ng guro ng mahiwagang sandata. Huwag kang magalit. Kasi masyado akong mahina, iyong bunsong kapatid mo. Kaya mas inalagaan ako ni guro. Kung gusto mo, ibigay ko na lang sa iyo itong anting-anting na jade. Sa totoo lang, si Titahan at ang iba pa. Binigyan din ako ng mga nakatatanda ng napakaraming mataas na antas na anting-anting. Huwag mong sabihin dahil naiinggit ka sa akin kaya kinasusuklaman mo ako. Naiinggit ako sa iyo. Malalaman mo rin agad. Kung kailangan ko bang mainggit, sa kakarampot mong mga bagay lang. Ha? Tulong, ate. Xiaohi, ang bait mo. Papapasok ako para kumuha ng ilang gamit. Paglabas ko mamaya, sasamahan kitang maglaro. Pawang mga disipulo ng guro. Bakit sa iyo lang malapit ang mabangis na hayop na ito? Gusto ko ring pumasok sa silid ng mga kayamanan na ito. Ha? Ang itinakda ng guro ay isang pagbabawal na nakatali sa dugo. Laban sa mga magnanakaw sa labas, hindi laban sa mga magnanakaw sa loob. Ang buong silid ng mga kayamanan. Sa amin naman talaga ito. Ang taas naman ng Erenik si Iliansin. Lahat ng nasa barko ay naghihintay sa kanya. Kuya, huwag mong sisihin si ate. Siguro pakiramdam niya ay mahalaga ang sarili niyang oras. Mas mahalaga marahil ang oras niya. Si Liansin, late ka na, alam mo ba? Tingnan mo ang sarili mong sundyal. 3 kapat na ng oras ng si. Eksaktong-eksakto. Kayo mismo ang gustong maunang dumating para magpalamig sa hangin. Kasalanan ko pa. Ikaw. Pilit mong binabaluktot ang katwiran. Tama na. Kumpleto na ang lahat. Umalis na tayo. Pasong Jayaming. Kuta sa hangganan. Inay. Mas lumapit na naman ako sa iyo ng isang hakbang. Yaner na kapatid disipulo. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa biyahe. Paggalang Kuya Du. Oy. Hindi ba iyan siksi na kapatid disipulo? Ikaw na mukhang prinsesa pa nga. Bakit napadpad ka rin sa malamig at magaspang na lugar na ito? Talagang malaki ang pribilehiyo kapag may sumusuporta sa iyo na Panginoon ng sekta. Ang iba, 3 taon nagtitiis. Ikaw, kalahating taon lang at aalis ka na. Hihi! Tama si Kuya Du. Kung alam ko lang na ganito na pala kalaki ang sama ng loob mo sa akin. Noong 4 ako at kakabuo ko pa lang ng pundasyon. Kahit gumapang ako, dapat nakarating na ako. Dito sa hangganan para magsanay. Eto. Sige na. Sumama na kayong lahat sa tinutuluyan ko. Mahirap ang mga kondisyon dito sa kuta. Pumili na lang kayo ng kanya-kanyang silid. Naku! Paano titira ang tao sa sirang bahay na bato na ito? Si Liansin, ikaw ang unang disipulo ng Panginoon ng sekta. Magsalita ka naman. Hayaan mong ipagpalit ni Kuya Du para sa atin. Sa tingin ko, ayos naman. Anong asal iyan niya? Kumalma ka na, Ate Wen. Pare-pareho lang naman tayong lahat. Hindi pwedeng porke galing tayo sa mga sekta ng mga immortal ay gagawa na tayo ng espesyal na trato. Kaya ko namang tumira. Kaya rin sigurado ng lahat. Itong si Liu na kapatid disipulo. Talagang isa siyang bulaklak na marunong umunawa sa damdamin ng iba. Mga disipulo kami ng sektang 5 elemento. Nadala lamang kami rito ng mga demonyo at ng bagyo sa pagitan ng mga puwang. Malubhang nalason ang kapatid kong disipulo.
Pakiusap, buksan ninyo ang formation at palampasin kami. Walang problema sa token. Pero tuso ang mga demonyo at mahusay magpanggap. Napakadelikadong basta nalang buksan ang formation. Kuya Du, grabe ang mga sugat nila. Malapit nang mamatay ang babaeng iyon. Kapatid na babae. Hindi pwedeng wala kang pag-iingat sa tao. Ang dami natin. At nandito pa si Kuya Du, isang bihasang eksperto na nagbabantay. Matatakot pa ba tayo sa ilang sugatan na iyan? Papasukin sila tapos bantayang mabuti. Kapag nakita, huwag iligtas. Hindi iyan ang dapat gawin ng ating makatarungang hanay. Tama ang sinabi mo, kapatid na babae. Dalubhasa sa pormasyon. Buksan ang pormasyon para salubungin ang mga panauhin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas bumuksan ang pormasyon. Ek! Pawang magkakapatid sila sa makatarungang hanay. Yung kapatid na babae Zu, parang hindi na niya kaya. Bakit ang lupit mo naman? Mapanlin lang ang lahi ng mga demonyo. Pagpasok nila, papatay agad sila. Maniniwala ka ba o hindi? Huwag kang magpapakalat ng takot. Kuya Du, kung may mangyari man, ako, si Liu Ruyan, ang mananagot mag-isa. Personal akong hihingi ng tawad kay Guro. Buksan na ang pormasyon. Palusutin sila. Mangahas ka. Mga hangal. Ay, mga demonyo. Ikaw. Paano nangyari ito? Ako. Hindi ko sinasadya. Pang-emergency na sentro ng pormasyon iyon. Harangin siya. You. He he he. Wasakin niyo lahat para sa akin. Lumabas na tayo at magtrabaho. Pupet ng antas na mahayana. Paano nagkaroon ng ganito karami? Patayin! Huwag kang lumapit. Huwag mo akong patayin. Roar! Hindi ka panipaniwala, may 20 mahayana papetsik si Iliansin. Napaka-paborito naman niya sa kanya. Bakit sa kanya napakarami? 4 lang ang binigay niya sa akin. Balabal na balahibo ng konpeng. Si Iliansin, kahit gaano pa kaganda ang gamit mo, isa ka lang namang yuaning. Hindi mo nga mababasag ang proteksyon kong demonyong liwanag. Kung may lakas ka, lapitan mo ako at tagain mo. CJ, pagbibigyan kita. Para mailigtas ang buhay ko, kailangan ko munang gamitin ang isang hagupit ng espada mo. Hati. Iyan ang sword key ng nakatatandang guro ng sekta. Hindi inaasahang inilagay pa ni guro ang sarili niyang. Pinagmulan niyang sword key sa katawan niya. Bakit hindi niya ibinigay sa akin? Hindi patas. Bakit nakatanga pa kayo? Ano pa ang hinihintay mo? Naghihintay ka bang mamatay? Mga dalubhasa sa pormasyon, ayusin agad ang sentro ng pormasyon. Ang nasa antas na huwasyan pataas, lumabas ng lungsod para salubungin ang kaaway at bumili ng oras. Ang iba, sumakay sa barkong pandigma.
Aansil niyo lahat ng espiritong kanyon para sa akin. Demonyo. Diyos demonyo. Ah! Tiyate. Malaki ang gulo. Ngayong araw, ikaw na Diyos demonyo na ito ang kukunin ko. Subukan mo ang suot kong top tier, pinakagarang gear. Hihiramin ko ang ikalawang sword ki mo. Ito ang walang talong sword intent ni Immortal Venerable Yu Yang. Kahit ang Diyos demonyo, isang tama lang ay hindi nakakayanin. Tumigil ka. Kapatid. Huwag kang humabol. Saan galing ang munting ito? Ate, aalagaan ka ng mabuti. May isa na namang Diyos ng demonyo, at mas malakas pa kaysa kanina. Hindi na matapos-tapos, ha? Basagin. Babaeng ito. Labanan na. Pasabugin ang ikaapat na enerhiya ng espada. Inay. Ang ganda ng dalagang ito. Anong pangalan mo? Huhu, inay, ang bango mo. Kung pagsasamahin ang dalawang buhay ko. Sa wakas, nayakap ko na ang buhay kong ina. Ha! Ang lambot ng hawak na ito. Para talaga noong 18 taon na ang nakalipas. Yung umiiyak ng todo na munting snowball. Ano ba ang problema mo, munting bata? Yayakap ka na lang sa kahit sinong estrangherong lalaki. Siksiyi na matigas ang ulo. Ganyan ba ang itinuro niya sa iyo? Hindi ako yung mayakap sa iba. Sa tingin ko, kuya, ang gwapo mo kasi. Niligtas mo na naman ang buhay ko. Ang utang na loob ng pagliligtas mo ay hindi ko matutumbasan. Desidido na ako. Mula ngayon, ikaw na ang boss ko. Sasama ako sa iyo. Kikilalanin ko ang lahi ng mga demonyo bilang boss ko. Kung nalaman ng tatay mo, tiyak na puputok ang galit niya hanggang magsuka ng dugo. Munting bata, alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam, pero sigurado akong mabuti kang tao, boss. Hindi ako mabait na tao. Ililigtas kita, dahil alam kong disipulo ka ni Xi. Kukunin kita. Gagawin kitang bihag. CJ, bilisan mo, kunin mo na ako. Kasama ba ang pagkain at matutuluyan? Kailan tayo aalis? Siksi ba ang nagturo sa iyo hanggang maging tanga ka? Boss. Dahil kilala mo ang aking guro. May matindi ba kayong alitan? Dugong alitan at malalim na puot. Pinatay ko ang guro niya. Ang pinakamatandang guro mo. Hindi ako naniniwala. Iyan ang totoo. Alam iyan ng lahat. Sinasabi ng kutob ko. Wala ka niyan, siguradong wala. Siguradong ikaw ang pinagbalingan ng sisi para sa iba. Tama ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ako na ang lalapit at kakausapin ang guro ko. Pipilitin ko siyang makipagkasundo sa iyo. Magkasundo na. Kailan ba naging maayos ang samahan namin?
Ang pinaniniwalaan lang niya ay ang nakikita niya. Hindi niya ako kailanman pinaniwalaan. Darating ang araw. Kukunin ko ang buhay niya. Hoy! Bakit ka tumatakbo? Hindi ba usapan nating kidnapin mo ako? Siguradong may napakalaking hindi pagkakaintindihan ang dalawa. Inay! Sa buhay na ito, hindi lang kayo ang ililigtas ko. Sisiyasatin ko rin ang totoo sa nangyari noon. At hihilahin palabas ang tunay na maisala na nagbitag sa inyo. Hindi ko alam kung kumusta na si Ate Liansin. Sana wala siyang nangyari. Bakit ka pa nagpapanggap? Kung hindi dahil kay Xi Liansin, tayong lahat ay tapos na. At ang tunay na may kagagawa ng lahat ng ito. Ikaw nga. Ikaw ang nagpumilit na papasukin ang mga tribong demonyo. Nasugatan si Kuya Du. Nasugatan din ang mga senior ko sa parehong peak. Ilang libong buhay ang nawala. Hindi mo ba sinabi na kapag may nangyari, ikaw lang ang sasagot? Ano naman ang ipananagot mo? Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong mabait. Paano ko naman malalaman na mga demonyo pala sila? Tama na, tama na. Si Duxin ang nag-utos. Ano nang kinalaman ni Junior Sister Guanyaner dito? Malibang maging mabait siya. Ang kabaitan niya ay kapalit ng buhay ng sarili nating mga mahal sa buhay. Sino pa sa inyo ang mga ngahas na ipagtanggol siya? Xi Lianxin. Kasalanan mo to dahil hindi mo napigilan ang mga demonyo. Dahil sa'yo, ako ang naging puntirya ng lahat. Nagpupugay po kami sa pinuno ng sekta. Guro. Sa wakas dumating na po kayo. Nasaan si Lianxin? Junior Sister Xi. Para habulin at patayin ang mga demonyo. Mag-isa siyang sumugod sa Demon Realm. Xiao Hong. Sa wakas lumabas ka na. Ang fire spirit ng bundok ng apoy. Ituring mo na lang na pambungad kong handog. Salamat, boss. Ang bait mo talaga sa akin, boss. Alam ko nang mabuting tao ka. Kanino ba nagmana ang utak mong iyan? Kapag maganda ang itsura, mabuting tao na agad. Sinasabi ko sa'yo, marami ring mga gwapong lalaki na puno ng kabalbalan. Marami ng lalaking maganda ang mukha pero bulok ang ugali. Mag-ingat ka, baka maloko ka hanggang buto na lang ang matira. Patay na, patay na. Narito na ang sabayang gulo. Guro, narito po ako. Iniligtas lang ako nitong boss na to. Duguxuanye. Pagsalakay ng mga demonyo sa pasong Jayameng. Ikaw ba ang nag-utos nito? Paglapit mo kay Lianxin. Ano ba talaga ang pakay mo? Matagal mo na akong hinatulan sa isip mo. Tapos itatanong mo pa kung bakit ako gumawa. Tama. Ako nga ang may gawa. Ano nang magagawa mo? Kung hindi ikaw ang gumawa, bakit mo inaako? Pwede bang maayos kayong mag-usap? Bawal ang magtaas ng kamay. Pinagsama, libo-libong taon na ang edad ng dalawang to. Bakit sa unang kita pa lang, suntukan agad? Paglapit mo kay Lianxin. Ano ba talagang nasa isip mo? Isang ina na lumalapit sa sarili niyang anak na babae. Sa tingin mo sabuatan agad yon. Karapat dapat ka rin bang maging ina? Ipinanganak mo siya tapos 7 araw lang, wala ka nang pakialam. Hindi ako karapat dapat maging ina. Ikaw ang bagay maging ama. Lakas loob mong sabihin sa lahat na anak mo siya. Sa mga taon na lumipas, ano ba? Ang itinuro mo sa kanya kung ano-anong kaguluhan lang. Nakakita lang siya ng lalaki, boss na agad ang tawag. Hindi ba't namana niya lang yan sa'yo? Wow! Ang astig ng battle effects na to. Mas maganda pa kaysa pelikula.
Ha! Ha! May kung anong naglaho ba ng parang abulang. Tara! Sumama ka sa akin pabalik sa sekta. Saan naman? Nasaan na iyong kuya? Anong kuya? Isa siyang nag-iisang Demon Lord, si Duguxuanye. Isang babaeng pumapatay ng hindi kumukurap. Ano ang sinabi niya sa iyo? Aray, ang sakit, ang sakit, ang sakit. Guro, bakit po ganyan kayo kabrusko? Wala naman siyang sinabi sa akin. At saka, ang babaeng iyon. Hindi ba lalaki siya? Kapag nakita mo siya mamaya, lumayo ka. Huwag kang magpaloko sa itsura niya. Ang babaeng iyon. Walang puso. Ek! Ang sama na ng lagay mo. Wala kasing silbi ang usok na iyan. Hindi napigilan ang angka ng demonyo. At nadamay pa si ate sa panganib. Guro, patawan niyo na lang po ako ng parusa. Heh! Parusahan ka. Kaya mo ba? Ilang libong buhay ng mga kapwa-disipulo mo. Isang salita mo lang. Wala nang saysay. Gusto mo lang pagtakpan. Si Liu Ruyan. Yang pasweet mong mga pakulo. Sa harap ng tunay na lakas. Nakakatawa ka lang. Ngayon, sasabihin ko na rito. Mas mabuti pang dasalan mo na huwag kang muling mahulog sa mga kamay ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong mabubuhay ka. Hindi. Gaya ng buhay. Sa pagkakataong ito, nabigo ang Jiaming Pass na manatili. Mahirap nang magsalita si Disciple Duxin dahil sa mga sugat niya. Bilang guro niya, may pananagutan din ako. 8 Lolo. Handa akong pumunta sa pinakamapanganib na lugar. Sa Chailong Pass at magbantay roon bilang kabayaran sa loob ng 100 taon. Tama si Han Soksu. Paano pa masisisi iyan sa iyo? Nga. Patay na si Duxin. Hindi na kailangang usisain pa ang bagay na ito. Pero itong nangyari. Malinaw na wala namang estratehikong halaga ang Jiaming Pass. Bakit magpapakilos ng malaki ang angka ng demonyo? Baka may binabalak na masama si Demon Lord Duguxuanye sa likod nito. Mabagsik at walang awa ang magkapatid na dugo. Ang dugong utang na ito mula sa Jiaming Pass. Dapat singilin sa kanila. Walang ebidensya, ipapasa niyo lang sa ulo ng nanay ko ang sisi. Ang mga matandang lisyong ito. Tingnan niyo lang kung hindi ko kayo usigin. Napakarami ng puwersa ng demonyo sa Demon Realm. Ang Fallen God Ibis. Saang palasyo ng Netherworld na hindi magugulo? Bakit kailangan pang si Duguxuanye ang sisihin? May ebidensya ba kayo? Senior Brother Xi. Wala kang lugar para magsalita rito. Senior Brother Xi, bakit ka ganyan kabilis na sumasalo para kay Duguxuanye? CJ, kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Nagbandila at nagtambol sila para salakayin ang Jiaming Pass. Hindi ba para hulihin ka lang? Ikaw ang laman ng puso ni Senior Brother. Nahuli ka na nga. Senior Brother Xi, hindi ba dapat magmadali ka? Ikaw. Iyan na ang pinakamagandang dahilan. Han Soksu. Sinasabi ko ito ng maingat. Tita Han, kung sasabihin mong may halaga ako, sige lang. Pero kung talagang gusto akong hulihin ni Duguxuanye, sa galing niya, maaari na lang sana niya akong tahimik na dukutin at tapos na. Bakit kailangan pang magpasikat ng ganitong malakas na biglaang pag-atake at harangan pa ang daan? Guro, tama ang sabi mo, di ba? Liangxin. Lumabas ka. Ah! Bakit lagi mo siyang ipinagtatanggol, si Duguxuanye? Dahil lang niligtas ka niya. Nagsasalita lang ako ng makatuwiran. Aminado siyang sinabi niya lang iyon sa init ng ulo. Narinig ko naman iyon. May alitan kayong dalawa. Isang beses mo pa lang siyang nakita. Pero ganito ka na agad maniwala sa kanya. Ang galing ni Duguxuanye sa panghihikayat ng mga tao. Mukhang ikaw naman ang nabitag. Hindi nga. Kung hindi matuwa ang guro, hindi ko na lang siya kakausapin mula ngayon. As if, malaking ambag mo ang ginawa mo sa pasong Jiaming. Sige, magsalita ka. Anong gantimpala ang gusto mo? Kahit ano, pwede. Gusto kong malaman ang tungkol sa dakilang guro. Ang buong nangyari noong pinatay siya noon. Oras, lugar, mga taong sangkot, lahat ng detalye. Bakit mo tinatanong iyan?
Gusto mo siyang ipawalang sala? Hindi. Mukhang nalason nga ang isip mo niya. Sa panahong ito, pagbawalan mo akong lumabas at iwan mo ako sa Yuanyang Peak. Walang kahit saan napupuntahan. Sinungaling. Sabi mo pwede raw kahit ano. Tingnan mo ang bago kong puppet. Napaka-elegante. Maganda, di ba? Mula ito sa antas ng Mahayana. Lahat iyan ay si Xiliangsin ang gumawa. Ang mga guhit na dinisenyo ni Senior Sister. 18 pa lang siya. Kahit ang espiritual na lakas sa antas ng Mahayana. Kaya niyang iguhit pati ang mga komplikadong daloy. Sobrang hindi makapaniwala. Narinig ko, si Senior Sister Xi ay malapit nang makalusot na sa Huashen. Personal na alagad ng suzerain. Totoo nga ang reputasyon niya. Xiliangsin. Bakit sa bawat bagay lagi mo akong nahigitan? Napakaraming tao sa pasong Jiaming. Utos iyon ni Duxin. Anong kinalaman ko roon? Bakit ngayon lahat ng tao ay tinatawag akong salot, pero ikaw naman ang ginagawang tagapagligtas? Papet lang, ha? Hintayin mo lang ako. Xiliangsin. Ngayon, nagsasara ka at pinipilit mong maabot ang Huashen. Sisipsipin ng spirit guiding puppet na ito ang swerte mo. Tingnan ko nga kung paano ka pa makakabawi. O ay, hindi ba't pinapahamak mo ang pasong Jiaming? Iyong salot na kumitil ng libo-libong buhay. Paano mo pa nagagawang tumayo rito ng walang hiya? Senior Sister Wen, hindi ko talaga sinasadyang gawin iyon. Wen Ting, hindi ka pa ba tapos? Sobrang lungkot na ni Junior Sister Yanyer. Ano namang big deal kung umiyak lang siya ng kaunti? Ang nasaktan ay ang kapwa kong disipulo. Si Senior Sister Xi ay hindi na tinag kahit nasa panganib sa pasong Jiaming. Siya naman, puro palihim na daya lang ang alam. Kababalaghan ng Huashen. May sumusubok mag-breakthrough sa Huashen. Sa Yuanyang Peak, tanging ang suzerain at si Senior Sister Xi lang. Naku, Huashen sa edad na 18. Nagtagumpay si Senior Sister Xi. Junior Sister Yanyer, ano nang problema mo? Nagpapanggap ka pa. Tingnan mo ang iba, bigla na lang nagiging Diyos. Nakakainggit, halos masuka na ako sa inggit. Buti nga. Masyadong mabagal ang paglinang. Kailan pa kaya ako makakabawi? Ang dating pinakamataas na lakas sa labanan. Huwag kang maingay. Hindi pwede. Isang buwan, isang piraso lang ang pwede. Kapag sumobra, puputok ang katawan mo at mamamatay ka. Puso ng lotus. Parang usok. Bilisan mo sa pangunahing bulwagan. Si Lu Fanghuai ang pinuno ng sektang Liuyun. 300,000 taong gulang. Pagkalipas ng 3 araw, kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa piging ng sektang Liuyun. Opo, Guro. Oh. CJ. Bakit lahat ng magagandang bagay sa kanya napupunta? Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa sektang Liuyun. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maagaw ang ibong espiritu ng apoy na ito. O kaya naman, wasakin ito. Kapatid na King Heng, ang dating mo pa naman. Sa 18 taong gulang, nasa unang yugto na ng pagiging Diyos. Naku, narinig ng matanda na nilalabanan mo ang Diyos ng demonyo sa pasong Jiaming. Akala ko chismis lang. Ngayon na nakita ko mismo. Talagang laban sa langit. Sobra naman ang papuri ni Sekmaster Lu. Anong sobra roon? Noong panahon ng guro mo, wala siyang kasing tapang mo. Kapatid na Lu, huwag mo na siyang purihin. Kapag pinuri mo pa siya, aabot na sa langit ang buntot niya. Ha ha ha. Salamat, munting pula. Ang bait mo. Talagang nakatutuwa kang bata. Kaibigang Dao. Ako si Lu Qiangsu ng sektang Liuyun. Ito ang kapwa ko disipulo. Lu Qianlan. Ito ang gusto ko. Gawin ninyong espiritong alaga ko ang ibong espiritu ng apoy na ito. Qianlan.
Spiritual pet ito ni Daoist C. Hindi pwedeng bastos. Wala akong pakialam. Sa sektang Liu yun, kung ano ang gusto ko ay makukuha ko. Hoy, magbigay ka ng presyo. Ibigay mo sa akin ang ibong ito. Hindi ako pumapayag. Hindi ko ibibigay. Gusto ko ito. Kahit hindi mo ibigay, dapat ibigay mo. Isa lang namang espiritong alaga. Kung gusto man ito ni kapatid na Qianlan, ibigay mo na sa kanya. Sobra kang sinisinta ng guro mo, siguradong may mas maganda pa siyang ibibigay sa iyo sa hinaharap. Nga, Daoist C. Bakit pa mag-aalboroto dahil lang sa isang ibon, masisira pa ang pagkakasundo ng dalawang sekta? Tama. Oh, bakit naman ang kapatid na disipulo ng sektang Liu yun ay nagkaganyan? Palagi kang may malaking kalooban. Bakit kailangan pang mag-init ng ulo dahil lang sa isang ibon? At masisira pa ang magandang samahan ng dalawang sekta. Ay, hindi siya masaya, si Lu Qianlan. Pero kaya pa niyang guluhin ang ugnayan ng dalawang sekta. Liu Ruyan, talagang ang maawain ka sa kapakanan ng iba, napakabuti mo naman. Ginagawa ko rin ito para sa dangal mo. Ang dami mo ng mahika na mga yaman. Bakit ka pa magtitipid dito? Kaya pala napakabait mo. Bakit hindi mo ibigay sa kanya ang sarili mong mahikal na artepakto? Ang ganda ng jade pendant na ito. Ayoko na. Ito ang gusto kong jade pendant. Ibigay mo sa akin. Oy, kapatid ko. Dahil gusto ni kasamang Qianlan ang jade pendant mo. Ibigay mo na lang sa kanya. Tutal, isa lang naman itong jade pendant. Kilala kang mapagbigay. Pero huwag na huwag mong sirain ang magandang samahan ng dalawang sekta. Paano naman pwede? Ito ang pampaligtas na artepakto na ibinigay sa akin ng guro. Ito lang ang meron ako. Hindi ko pwedeng ibigay. Oh, ang Bixin pendant ay paborito mong alahas. Kung ganoon, hindi na rin pala ako ang mahal mo. Kapag hindi sa iyo tumama ang kutsilyo, hindi mo kailanman malalaman ang sakit. Tama ba? Ano pang satsat? Ibigay mo rito. Kasamang Liu. Paumanhin. Masihadong spoiled ang munting kapatid na disipulo. Dadalhin kita sa bahay ng pinsan kong babae. Sa itaas para makapagpahinga at makapagpagaling. Kasamang Liu, maupo ka muna. Kukuha ako ng mainam na espiritong tsaa. Ubo-ubo. Hindi maganda. Umandar na naman ang kakaibang lason sa katawan ng binibini. Bilisan ninyong tawagin si Mingyuk Xianjun. Ito ang pinakapinapaborang henyo ng sektang Liu yun. Kung magagamot ko siya, ang buong sektang Liu yun, itatangi ako na parang buhay na bodhisattva. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas banggitin ang usapin sa pasong Jayameng. Huwag magpanik. Ito ang pangkalahatang antidotipil na iginawad sa akin ng guro. Isang tableta lang at siguradong gagaling agad. Binibining Liu, hindi pwede. Sobrang komplikado ng lason sa katawan ng aming binibini. Hindi pwedeng basta-basta umiinom ng gamot. Tabi, paano magiging peke ang eliksir na bigay ng guro ko? Ubo-ubo. Pinsang nakatatandang babae. Papet sa antas ng Mahayana. King Heng, kapatid ko. Talagang si Junior Xi ang nagdisenyo ng rutang ito. Masyadong pinapaboran din ng Secmaster si Junior Xi. Sarili mong gawa na artepakto. Kailangan mo pang purihin ang nakababata. 14 na taong gulang pa lang, nakaguhit na ng rutang Mahayana. Sino nang maniniwala? Hindi maganda, Secmaster. Kinain ni Binibining Qianling. Ang antidote na bigay ni Binibining Liu Ruyan. Ngayon, inaatake na ng lason ang puso. Hindi na niya kaya. Ang daan-daang uri ng lason sa katawan ni Binibining Liu. Noon ay pilit pang napapanatili ang balanse. Ngayon, nang salpok ng panlabas na bisa ng gamot, ganap nang gumuho ang balanse. Ako si Su. Wala na akong magagawa. Ikaw. Sino ang nagsabing basta-basta ka magpapakain ng gamot? Nakikita ko lang na nahihirapan si kasamang Qianling. Kaya tinulungan ko lang siya ng buong puso. Guro. Talaga, hindi ko alam na mauwi sa ganito. Mabuti ang hangarin ko. Paulit-ulit kang nagmamarunong sa sarili mo. At ngayon, nakagawa ka ng malaking gulo. At tawag mo pa roon ay mabuting hangarin. May isang bagay na kayang lunasan ang lasong ito. Mula sa Shenglian Palace ng madilim na rehiyon ng Demon Realm. Ang 7 kulay na banal na lotus. Tama. Tanging ang 7 kulay na banal na lotus lang ang makapagliligtas. Ang 2 pinuno ng madilim na rehiyon ay walang awang malupit. Nakawin natin ang banal na lotus sa ilalim mismo ng mga ilong nila. Hindi ba parang ibibigay na lang iyan ng libre? King Heng, nakikiusap ako, iligtas mo ang apo kong babae. Kuya Lu, tumayo ka na.
Kaguluhan na dinala ng suway na disipulo. Ako na bilang guro niya. Siyempre, ako ang mananagot. Mingyuk Xianjun. Pakialagaan mong mabuti si Qianling. Sandali lang, babalik din ako agad. Guro. Sasama rin ako. Susunod ako. Baka sakali, makapagmalambing pa ako kay nanay. Pitasin na lang natin agad ang isang bulaklak at umuwi. Para hindi na naman kayo magkapikunan. Kalokohan. Manatili ka rito. Hihe, ang dakilang pinuno ng Xianmeng. Pati ba naman dito, nagpunta ka para magnakaw ng bulaklak? Naparangalan kami sa pagdating ng kagalang-galang na Xianzun. Bakit hindi man lang nagpasabi ng maaga? Napaka-eskandalo ng patagong pasok na iyan. Akala ko kung sinong mumunting magnanakaw lang. Isang 7 kulay na banal na lotus lang ang kailangan ko. Pagkatapos kong kunin, aalis na ako. Akin yan. Hindi iyan pwedeng kunin lang basta gusto mo. Dugok Suanye, huwag mo akong pilitin na lumaban. Ha ha ha. Lumaban. Ngayong nandito ka na. Huwag mo nang isipin pang makatayo palabas. Sihi. Akala mo ba talaga, lahat ng nangyayari sa mundo ay susunod sa gusto mo? Noong araw, wala kang puso at walang utang na loob. Nang sinaksak mo ang dibdib ko gamit ang espada. Naisip mo bang darating ang araw na ito? Ang nangyari noon, sarili mong kasalanan. Ahahaha. Ang galing naman ng sariling kasalanan na iyan. Walang pusong lalaki. Mamatay ka. Basag. Aalis ka. Sihi. Iwan mo ang banal na lotus. Ang dalawangang ito, pinagsama, ilang daang libong taon na ang edad. Bakit nagkakagulo na naman? Xiao Hong. Tara. Mukhang ako pa ang kailangang pumunta para makita ang bangayan ni na tatay at nanay mo. Ako pa ang kailangang pumagitna para pahupain sila. Magnanakaw ng bulaklak. Iwan mo ang buhay mo rito. Para kay Liansin ang banal na lotus. Gusto ng anak natin. Sihi. Mas mabuti kung hindi ka nagsisinungaling. Kung hindi, sa susunod siguradong papatayin kita. Guro, bakit ang tagal mo? Nag-away ba kayo ng Demon Lord? Tumahimik ka. Nakuha ko na. Maraming salamat, King Heng. Maraming salamat. Aayusin ko agad ang lason. Maghanda ka ng tahimik na silid para sa akin. Kailangan kong magpahinga at mag-ipon ng lakas. Opo. Guro. Hindi ko talaga sinadya. Gusto ko lang gumawa ng mabuti. Hindi laging nauwi sa mabuti ang mabuting hangarin. Ang pasong Jayaming at ang aral sa pagkakataong ito. Dapat tandaan mo. Huwag ka nang magpakadunong-dunungan muli sa hinaharap. Tandaan ko po, Yanner. Ay, huwag ka nang umiyak, kapatid. Pag umiyak ka at nagkalat ang luha sa mukha mo, hindi ka na maganda. Ah! Ang sakit. Ay, pasensya na. Sobra yata ang lakas ko. Pasensya na, kapatid. Ano bang ibig mong sabihin? Inosente. Mula ngayon, huwag ka nang masyadong mag-isip. Pulong ng mga ate. CJ, poprotektahan kita ng mabuti. Hindi. Walang problema. Maraming salamat, ate. Hahaha. King Heng. Ganap nang nawala ang laso ni Qianling. At dahil sa malas na naging swerte, nabawi mo pa ang kultibasyon mo hanggang sa antas ng Mahayana. Ang ilang kahong ito ng napakahusay na banal na gamot at mahiwagang gamit. Regalo ito ng sektang Liuyon. Huwag ka nang tumanggi. Napakagalang mo, Kuya Lu. Ito. Kung ganoon, maraming salamat, Kuya Lu. Salamat, Sekmaster Lu. Ako ang nagdala ng gulong ito. Hindi ko akalaing pati lahat ng regalo ni Guro ay ibinigay kay Xilianxin. Para na rin akong pinahiya sa harap ng lahat.
Masyado kang paborito ng guro. Kuya Lu, ngayong tapos na ang lahat. Uuwi na tayo sa sekta. Guro. Guro, paano mo ba? Nakuha ang banal na lotus mula sa Demon Lord. Sabihin mo nga sa akin. Talagang inagaw. Ano pa ba ang mapag-usapan? At kung nasaktan mo siya? Sa huli, siya pa rin ang tumulong sa akin. Si Lianxin. Siya ang Demon Lord. Huwag mong kalimutan kung sino ang amo mo. May hangganan ang pagitan ng mga immortal at mga demonyo. Nakatalagang mga kaaway lang kayo. Hindi ba't dapat magkaiba ang panig ng mga immortal at mga demonyo? Ganito na pala kalalim ang galit ninyong dalawa sa isa't isa. At nadamay pa ako. Talagang kayo nga. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para magkaayos silang dalawa. Kailangang matalo si Emperador ng Itim na Langit. Hindi sapat na ako lang. Kailangan kong hanapin ang pinakamalakas na trait sa buong server. May espiritu ang mga artifact, lalo na ang mga banal na sandata. Kung hindi ikaw ang napiling amo nito, kapag pinilit mong gamitin, babawi ito at kakainin ka. Pero basta gusto ka nitong samahan. Kahit bumaba pa ang kultibasyon mo, ayos lang. Would you? Ang pinakamalakas na sandata sa lahat ng kalangitan at daigdig. Noon, 300 taon ang ginugol ko. Para lang mapansin mo ako. Sa buhay na ito, dapat mo akong kilalanin ng lubusan bilang amo mo. Hello, nandito na naman ako. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Iniisip mo ba ako? Sinasabi ko sa'yo, ha? Kasama ko ang guro ko nang pumunta ako sa sektang Liuyon. Masaya roon. Ding 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 ding. Ang ganda talaga. Ang mukha na ito, walang kapintasan kahit saang anggulo. Ngayon, kailangan natin siyang makuha. Huwag mong ihagis. Matagal kong hinabi ang koronang bulaklak na yan, ha? Hindi kita pinapagawa niyan. Wow! Sa wakas, gusto mo na rin akong kausapin. Ang dami mong abala. Kung gusto mo akong kilalanin bilang amo mo, hindi na kita guguluhin. Ayaw ko. Ano bang problema mo sa akin? Tingnan mo. Sa labas, napakaraming pambihirang mahiwagang sandata at bihira akong mapansin ng isa. Ni hindi ko sila pinansin. Sa edad kong ito, nakabreakthrough na ako sa yugto ng pagkadyos. Ang ganitong pambihirang henyo ang dapat mong maging amo. Tiyak na hindi ka magsisisi. Bilang isang mahiwagang espada. Hindi mo ba gustong mapasa kamay ng pinakamalakas na henyo? At magpakawala ng nakabibinging espada na kayang yumanig sa langit at lupa. Bawat espada ay naghihintay sa amo nito. Iyon ay para sa inyo mga tao, na mayabang na iniisip. Bakit ko kailangan ng amo? Kung gayon, hindi ako magiging amo mo. Magkaibigan na lang tayo, sige. Ang taong ito hindi talaga tinatabla ng pakiusap. Kapag nakabawi na ako sa tuktok ng aking kultibasyon, tiyak na pipilitin kitang sumunod sa akin. May taong sumusugod sa pasong Jayaming. Isa itong mataas na nakatatanda sa langit, na nagdala ng isang sinaunang banal na sandata. Kingling Sword. Sino ang makapagpapasunod dito? Ang espada ay kung kanino. Punta ako. Ay. Ha ha ha. Ang init ng ulo ng banal na espadang ito. Kung mapatalsik man ako nito sa sobrang lakas, hindi ba ako mapapahiya sa harap ng lahat? Ek, napakaganda ng talento mo. Mas mabuting subukan mo na lang. Kung pipiliin ka ng Kingling Sword, malaking bagay iyon. Nga. Sige, subukan na natin. Nagtagumpay ako. Salamat, ate, sobrang astig mo. Bukod sa Wujyu, wala akong pakialam sa ibang espada. Lalo na, ni ang sirang espadang ito noong nakaraang buhay ay tinanggihan ako. Hindi ko gusto ang espadang ito. Kapatid na babae,
Dahil gusto mo naman pala iyan. Kunin mo na at paglaruan. Baliw ka ba? Banal na espada na kusang kumikilala sa amo. Itinapon niya iyon na parang basura. Ayaw niya sa basurang iyon. Parang limos na inihagis sa pulubi, ibinato niya sa akin. Hindi ko kukunin. Kahit banal na espada pa iyan, hindi ko tatanggapin. Kukunin ko. Kukunin ko ang sirang kalat niya. Nakilala na niya ang amo. Maging ang banal na espada ay kinilala si Liu Ruyan bilang amo. Nagpupugay po, pinuno ng sektang Suantian. Nagpupugay po, kataas-taas ang matanda. Hindi masama ang batang si Liu Ruyan. Nakuha niya ang pabor ng banal na espada. Mula ngayon, iyon na ang espadang ito. Maraming salamat, tiyong guro. Liangxin. Narinig kong tinulungan mo ang iyong guro. Naidisenyo ang mga circuit ng puppet para sa yugto ng pagsasanib. Totoo nga. Ang mga pangunahing circuit ay si Liangxin ang nag-isa mismo ang tumapos. Oh, talagang may ganyan kang kakayahan. Ito ang galing sa mga guho ng sinaunang daigdig. Dalawang sinaunang, banal na puppet. Sayang, sira ang core. Hindi ma-activate. Liangxin, dahil henyo ka sa mga puppet. May loob ka bang tulungan si tiyong guro na kumpunihin ang sinaunang banal na puppet? CJ, walang problema. Hindi ganoon kadaling ayusin ang sinaunang banal na puppet. Kapag tinamaan ng balikwas ng banal na kapangyarihan. Si Liangxin, maghintay ka muna. Tiyo guro, kapag naayos ko na ito, pwede bang akin na lang ang 2 dambuhalang tipak na ito? Ha. Kung talagang mapapaandar mo ang banal na puppet, wala nang saysay na ibigay ka pa. Isang salita at tapos na. Lahat ay umatras muna. Ang core na espiritong puwersa ng banal na puppet. Hilahin mo rito para maayos ng tama. Hindi ko pa narinig ang ganyang paraan. Punong sekta, ito ba ang itinuro mo sa kanya? Hindi. Impossible. Kahit ang Panginoon ng taluktok ay hindi marunong yan. Paano magagawa ni si Liangxin iyon? Nagpapaporma lang. Heh. Che. Hindi ko akalain. Talagang na-activate ang sinaunang banal na puppet. Sobrang nakakatakot ang talentong taglay niya. Ang babaeng ito hindi pwedeng pabayaang mabuhay. Tiyo guro, ang maringal na nakakataas na nakatatanda. Hindi pwedeng tumakbo sa utang, ha? Siyempre, hindi ako tatakbo sa utang. Sabihin mo, sino ang nagturo sa iyo ng mga titik at ng sinaunang paraan ng pagpipino? Ako mismo ang nakaunawa niyan. Si Duguxuanye ang nagturo sa iyo. Minsan lang akong sumilip sa ilang lumang jade slip. Sinabi ko na nga, likas ang talino niya. Guro, bigla kong naalala na kailangan ko pang bigyan si Xiao Hong ng pil para sa panunaw. Mauna ka na. Duguxuanye. Ano ba ang ibinulong mo kay Liangxin sa likod ko? Ikatlong kuya, masyadong mabilis lumago ang talento ni si Liangxin. Kaya niyang ayusin pati ang banal na puppet. Kung magsanib puwersa sina Duguxuanye at si Liangxin, lahat tayo siguradong mamamatay. Kailangang bago pa umabot ang kanyang kultibo sa yugto ng Liansu. Tanggalin siya. Nalinlang niya pati si malaking kuya. Wala tayong magagawa kundi tayo na ang magpasya para sa kanya. Hintayin nating lumabas siya para gampanan ang misyon. Patayin siya. Xur. Noon. Totoo bang si Duguxuanye ang pumatay kay guro? Ikatlong kuya, pinagdududahan mo akong nagsisinungaling. Noon, ako at si kapatid sa sekta na si Pangbi mismo ang nakakita. Huwag mong kalimutan. Noon, ang malaking pormasyon na itinayo ni guro ay muntik na kumitil sa buhay ng babaeng iyon. Ang paghihiganti niya sa pagpatay ay makatuwiran lang. Ano nang tingin mo sa akin? Huwag kang magalit, kapatid kong babae. Ako ang nasobrahan sa salita. Kung ganoon, bahala na ang lumang iyan. Kung may dapat sisihin, si Duguxuanye ang nanligaw kay Kuya Shiksyong. Basta mapatay lang ang mag-inang iyon. Si Kuya Shiksyong ay magiging akin lang magpakailanman. Maganda. Ilang araw na rin tayong di nagkikita. Namiss mo ba ako? Hindi ka ba nanumpa sa langit? Na hindi ka gagalaw ng espada ng iba. May aura ng Kingling Sword sa katawan mo. Maling akala. Puro maling akala lang. Itong sirang Kingling Sword, pilit akong kinilalang amo. Basta ko lang itong ibinalik.
Magandang dilag, kailangan mong maniwala sa katapatan ko. Maliban sa iyo, kahit ang ibang espada, banal na sandata man. Sa tingin ko, kalawang at basag na bakal lang iyan. Gusto mo ba akong kilalaning amo? Labanan mo ako sa susunod na round. Kung manalo ka, kikilalanin kitang amo. Palabasin mo ako. Kamakailan, malaki ang iniunlad ko. Sandali lang, hindi bibilangin ang hakbang na ito. 6 na sunod na talo. Pwede ka nang umalis. Ang sword spirit na ito, parang may cheat code sa chess. May araw na mapapaamo kita at susunod ka sa akin ng maayos. Talagang karapat-dapat sa pangalan ang Kingling Divine Sword. Yan sa pagtatayo mo ng pundasyon, natalo mo pa ang isang nasa yugto ng pagiging Diyos. Pinapangalanan kita. Masyadong mahusay si Ate Liu. Iba talaga ang Kingling Divine Sword. Sa hinaharap, walang sukat ang mararating mo. Sobra akong naiinggit. Xi Lianxin, itinapon mo na ang Divine Sword na parang basura, tapos ano ngayon? Nasa akin na ngayon ang Divine Sword. Kaya ko rin itong gamitin para ipasikat ang pangalan ko sa buong mundo. Mukhang talagang may lakas ng loob ang isang tao. Pumunta sa Jiaming Pass. Pumatay ng libu-libong tao. Pumunta sa Liu Yunsek. Halos mapuksa ang talento ng matandang Liu Yunsek. Ngayon, napunta na ito sa iba. Hindi na kailangan ang Divine Sword na ayaw mo. Naglalabas pa ng gilas, parang walking malas lang siya. Sister Wen. Wala ako. Tumahimik ka, hindi pa ba sapat ang pahirap na dinanas ni Sister Yan? Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, huwag mo akong sisihin kung hindi ako mabait. Mali ba ang sinabi ko? Song Xuan, hintayin mo na lang ang maagang parusa. Baka madamay ka pa sa malas niya. Hanapin si San. Senior Brother Song. Senior Sister Wenting. Wala bang nangyari? Maraming salamat, Sister Lianxin, sa pagligtas mo sa buhay ko. Aba, talagang pumapatay siya kung umatake. Sa yugto ng pagiging Diyos, binubuli niya ang nasa pagtatayo ng pundasyon. Dahil wala na siyang hiya. Ako na ang hahalili para sa pinuno ng sekta at mga guro. Bibigyan ko siya ng leksyon sa tamang asal. Sister. Nagtatalo lang sina Senior Brother Song at Senior Sister Wenting. Bakit mo kailangang umabot pa sa ganito? Napakalupit mo, gusto mo pang wasakin ang mga ugat ng buhay niya. Wala ka na bang hiya? Inilalagay mo ba sa isip ang samahan natin sa sekta? Bulag ka na ba? Siya ang unang kumilos laban sa nasa pagtatayo ng pundasyon. Hindi ako tutulong. Si Wenting na ngayon ang nakahandusay at dumudura ng dugo. Kahit may mali si Senior Brother Song, dapat marunong ka ring umunawa sa katwiran ng iba. Sa ganyang kasuklam-suklam na paraan mo. Ngayon, kailangan mong lumuhod at umamin ng pagkakamali si Senior Brother Song. Kahibangan, ano ng karapatan mo para pilitin ang isang salarin na umamin ng mali? Kung hindi ako aamin. Ano nang balak mong gawin, sister? Gagamitin ko ang Divine Sword na hawak ko, para humingi ng patas na pasya para kay Senior Song. Ha ha ha. Sa lakas mo at sa basag na espadang iyan. Tingnan ko kung ano nang kaya mo. Tingnan mo ang espada. Ang espada ko. Bumaba ka. Naku, ang pinakaayaw kong bahagi sa katawan ko. Huwag mong dungisan ng amoy ang espada ng iba. Ang dumi ng kamay mo. Xi Lianxin, ikaw, napakasamang babaeng bruha. Ikaw, pati ang mga disipulo sa parehong sekta, dinadala mo pa sa lagpas ng 3 li. Lalapit ako ngayon at hihingi ng ulat sa Secmaster at sa Senior kung ano ang nangyari sa iyo. Sige na. Hindi ba paulit-ulit na ang pagkopya ng mga tuntunin ng sekta ng 50 beses ay hindi pa rin sapat na parusa? Gusto mo pang hamunin ng 100 beses? Kuya Senior, si Ruyan din ay disipulo mo. Tingnan mo kung ano ang ginawa ni Lianxin sa kanya. Kailangang ikaw mismo ang humawak sa usaping ito ng patas. Senior Han, huwag po kayong magalit, Senior. Hindi sinasadya ni Senior Sister iyon. May gusto ka pa bang sabihin? Master, ako ang nagkamali. Nakita ko si Senior Song na gustong patayin si Senior Wenting ng palihim. Sa sobrang taranta ko, binigyan ko siya ng isang suntok. Paano ko naman malalaman na si Senior Song? Sa gitna ng yugto ng paghubog ng espiritu ay napakahina pala. Na ni isang suntok ko ay hindi niya nasalo. Kinuha ni Junior Sister ang banal na espada at inundayan ako ng hiwa. Hindi ko rin naman magawang hindi gumanti.
Hindi ko rin akalaing si senior sister ay ganyan pala kahilig manakit. Ikaw na ang nakapanakit ng tao, ikaw pa ang unang iyak. Anong kayabangan iyan? Senior brother. Gusto akong patayin ni Senior Song. Kung hindi lang ako tinulungan ni Senior Liansin, baka wala na ako ngayon. Si Wenting ang nauna nang gumamit ng malisyosong sumpang salita para umatake kay Senior Yan-er. Kaya siya ang naagrabyado. Kung tutuusin, ang ilang libong kapwa-disipulo sa Jiaming Pass ay hindi rin naman agrabyado. Magkakasama tayong napahamak dahil sa iisang sekta. Kung luluha lang siya ng 2 patak, kailangan pa ba naming ituring siyang parang bodhisattva? Paano ka ba magsalita sa matatanda? Ganito ba ang itinuro sa iyo ni Senior Wenhua? Senior Han, ako, ang 15 disipulo ng Red Moon Peak, ay lubhang nagkakasala. Dahil naniwala si Senior Duxin sa mga sinabi ni Liu Ruyan. Tinanong ninyo ako kung paano ako pinalaki ng aking ama. Ako naman ang gustong magtanong kung paano itinuturo ni Senior Han ang mga bagay kay Senior Duxin. Isang taong mahigit 1,000 taon na ang edad. Pero napapaniwala ng isang batang gaya niya. Master, kahit anong pagkakamali ko, ako ang may kasalanan. Parusahan ninyo ako ng mabigat. Pero kung hindi ninyo mabigat na parurusahan si Yan-er, hindi magiging payapa ang puso ni Yan-er. Iyan na mismo ang sinabi ko sa sarili ko. Siguradong lalambot ang puso ni Master at palalampasin niya ako. CJ, dahil hindi mapakali ang loob mo, pumunta ka sa cliff ng pag-iisip sa tuktok ng Dongshun Peak at magnilay ka roon ng 20 taon. Kuya Senior, hindi na kailangang sabihin pa. Si Song Rui ay basta na lang umatake ng 3 beses bilang kapalit bilang senior brother. Sa loob ng 10 taon sa cliff ng pag-iisip. Wenting, ang pagkopya ni Liansin ng mga tuntunin ng sekta ng 100 beses, ay paalisin na lang siya. Mas kinikilingan ng Secmaster at ng senior brother. Si Liansin ang gumawa sa amin na mapagawa na lang ng pagkopya. Pero kami pa ang kailangang manatili sa ganitong lugar na parang impyerno ng ilang dekada. Huwag mo nang banggitin yan, Senior Song. Sino ang nagsabing siya ang pinalaking bata pa lang ng Master? Basta ako, isang tagatulong lang. O ay, hindi ko akalaing may kaunti ka palang hiya at hiya sa sarili. Ay, ang lamig naman dito. Napadaan lang ako para tingnan ang kalunos-lunos ninyong lagay. Tapos na akong tumingin. Aalis na ako. Ha 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 ha. Pagbati sa may-ari. Mula ngayon, tatawagin na kayong Frosteth. Tagahatol ng kidlat. Tandaan mo. Sundin mo ng lubusan ang utos ko. Ilang ulit mo nang kinopya ang mga tuntunin ng sekta. Ako na ang magkakopya mamaya. Kahit isang salita ay hindi pwedeng mabawas sa 100 ulit. Mas mabuting matapos mo lahat. Kung hindi, ikaw din ang magpupunta sa cliff ng pag-iisip para magyelo. Mabilis. Gayahin mo ang sulat kamay ko. 50 beses ang bawat isa. Xiao Hong, saan ka pupunta? Kuya, pinuntahan mo ako. Dadala mo ba ako para tumakas sa bahay at gumala sa mundo? Anong kalokohan na naman ang nasa isip mo? Samahan mo akong maglakad-lakad. Ang guro mo sa iyo, at sa kapwa-disipulo mong babae. Alin ang mas mabuti? Siyempre, ang mabait sa akin. Ganun ba? Para linisin ang kalat ng kapwa-disipulo mong babae. Umabot pa sa akin para agawin ang 7 kulay na banal na lotus. Dapat ko siyang binugbog doon mismo. Huwag ka nang magalit. Ang dakilang maestrong demonyo ay mayaman at maangas. Huwag mo na siyang patulan. Kung talagang di mo mapigil ang galit, bukas pupunta ako sa imbakan ng kayamanan ng ama ko. At kukuha ako ng 2 banal na sandata para kabayaran. Ikaw ngayon. 18 ka na. Ay, nakalimutan ko pa ang sarili kong seremonya sa pagtuntong sa hustong gulang. Umupo ka. Ang ganda. Gusto ko. At ito pa. Regalo ko sa'yo sa pagtuntong mo sa hustong gulang. Inay, sa buhay na ito, hindi ko nahahayaan na masaktan kayo kailanman. Sinong hahadlang sa akin? Siya ang papatayin ko. Salamat, kuya. Sige na, dapat na akong umalis. Inay. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ikaw, kailan mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ni Xi? Hinuha ko lang.
Hindi ka naman ang nanay ko. Paano mo malalaman ang kapanganakan ko? At paano mo ako pakikisamahan ng ganito kabuti? Noong 7 araw ka pa lang, iniwan na kita kay Xi. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Kinamuhian kita noon, pero ngayon hindi na. Liangxin, sumama ka sa nanay mo. Umalis ka sa sektang Suantian. Hindi na kita iiwan ng nanay mo kailanman. Kung ganoon, ano na ang mangyayari kay tatay? Inay, pwede mo bang ayusin ang relasyon mo kay tatay? Magkasundo. Noong araw na sinaksak niya ng isang tabak ang dibdib ko, hindi ko siya patatawarin. Inay. Xiao Hong, uuwi na tayo sa taluktok ng Yuanyang. Guro. Guro. Bakit po kayo naparito? Gayahin mo ang iyong sulat kamay. Kahawig pa nga. Wala kang ang naisulat na kahit isang titik, di ba? Guro, nagkamali ako. Sa susunod, kokopyahin ko ng maayos. Ano ang sinabi niya sa'yo? Talagang nahuli siya. Sabi niya, ngayon ang aking ika-18 pagdiriwang ng pagtuntong sa hustong gulang. Pagdiriwang ng pagtuntong sa hustong gulang sa edad na 18. Bilang ama ko, talagang nakalimutan ko ng lubusan. Samantalang siya pa ang nagpanganib at palihim na pumasok sa sekta para maghatid ng regalo. Bangon na! Hindi na kailangan kopyahin ang alituntunin ng sekta. Ano pa ang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya na sumama ako sa kanya. Siya ba ay, lahat ng sinabi niya sa iyo? Ano ang tawag mo sa akin kanina? Liangxin, hindi pa ako naglakas loob na kilalanin ka, tatay. Hindi mo ba kinamuhian si tatay? Alam kong may pinapasan si tatay. Ikaw ang pinuno ng Immortal Alliance. Si nanay ay Demon Lord. Magkaiba tayo ng panig. Pero tatay, pinapatawad na kita. At pinapatawad na rin kita, nanay. Pwede ba kayong magbati? Ako at siya. Hindi pwedeng magkalinya ang langit at lupa. Pinatay niya ang guro ko. Hindi niya. Inamin na niya mismo. Kung ganoon, dahil lang ba sa galit mo sa kanya? Tatay, nakita mo ba mismo na pinatay niya ang guro ko? Iyan ang nakita ng tita Han at ng tita panggamit ang sarili nilang mga mata. Sa sugat ng guro, may natitira pang demonyong enerhiya ni Duguxuanye. Tita Han ay mailihim na paghanga sa iyo. Namumuhi rin si tita pang sa mga demonyo. Hindi nila kayo basta-basta paghihiwalayin. Tungkol sa demonyong enerhiya, hindi ba pwedeng peke na lang? Tatay, mas pinaniniwalaan mo ang iba, kaysa sa sarili mong asawa at anak. Liangxin, bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano nakakatakot ang babaeng iyon. Pinoprotektahan lang kita. Kayo kung makapagsabi ng mahal ninyo ako. Pero parang gusto niyong lumaban hanggang isa sa atin ang maubos. Naalala niyo ba ako? Liangxin. Tumayo ka. Anong trip naman itong munting multo na ito? Bitawan mo. Bawal mo akong itulak palayo. Sandalan mo muna ako. Sapat na ba ang yakap mo? Wala pa. Nako, ano ka ba? Masama lang talaga ang loob ko ngayon. Sa susunod, yayakapin kita ng mas mahigpit, pangako. Hindi ako mahilig yumakap sa mga mumunting multo. Hihi, dahil gwapo ka naman. Pinapatawad na kita. Patawarin mo ako. Ang himalang ito. Hindi masosolusyonan ng iyak ang problema. Dapat rin akong maging makatuwiran. Kaya ang magagawa ko lang ay dumaan kay Hansuksoy. Doon pumutok ang butas sa kanyang larawang berdeng katawan. Unang hakbang. Una, patahimikin muna natin si Paong Tatay. Tikman mo ang osmanthus cake na ako mismo ang gumawa. Ikaw, hindi ka nagalit. Malalim akong nagmuni-muni. Bilang isang adulto, paano ako dapat paikutin ang damdamin? Mula ngayon, hinding-hindi na ako iiyak. Halika,
Ang osmanthus cake na ito ay 10,000 taon ng paborito ng titahan ko. Ang amoy na ito, ang lasa na ito, parang kaparehong-kapareho ng ginawa ni Duguxuan noon. Siya ang nagturo kay Lianxin. Sino ang nagturo sa iyo na gumawa nito? Masarap ba? Sa tingin ko, ang sarap nga eh. Masarap. Si Lianxin, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sabihin mo ng diretsyo. Kung sigurado kang si inay ang pumatay sa dakilang guro, di kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Anong pustahan? Muli nating siya sa atin ang kaso noon. Siya sa atin si Han Soksu. Kung sa huli ay lumabas na totoong si inay nga ang may gawa noon, hindi ko na siya ipagtatanggol kailanman. Pero kung lumabas na iba ang tunay na salarin, tatay, kailangan mong personal na pumunta sa mundo ng mga demonyo para sunduin si inay pauwi. Tiang Han, naparito po ba kayo para iligtas ako? Walang silbing basura. Pinaparusahan ka ng iyong guro. Sino ang maglalakas loob na pakawalan ka? Pero, pwede kitang bigyan ng pagkakataong makabawi at makapagdala ng ambag. Sige po, Tiang. Basta makalabas lang ako. Kahit ano, gagawin ko. Kalahating buwan makalipas. May isang sinaunang lihim na puok na nabuksan. Tiyak na pamumunuan ni Xi Lianxin ang grupo para pumasok. Gusto kong ikaw, sa loob ng lihim na puok, ay alisin siya. Patayin. Patayin ang ate sa sekta. Nasa yugto na siya ng pagbabagong Diyos. Kakapagtatag ko lang ng pundasyon. May isang nakamamatay na talisman dito. Basta idikit mo ito kay Xi Lianxin. Kahit nasa mahayana stage pa siya, siguradong mamamatay siya. Pag nagtagumpay na, ipagpapalabas kita sa kulungan. At irerekomenda pa kita na maging nag-iisang tagapagmana ng pinakamatandang disipulo. Pero, paano kung malaman ng guro? Napakadelikado sa loob ng lihim na puok. 3 tao lang, ano naman? Baka gusto mo bang sa gitna ng yelong lamig at niebe, mapako ka roon ng buong 20 taon? Habang pinapanood mo si Xi Lianxin na umaani ng papuri at kinang sa labas. CJ, gagawin ko. Xi Lianxin, sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang mamamatay kundi ako. Tatay, napakagat na ang isda sa kawit. Ang tunay na salarin sa pagpatay sa dakilang guro noon. Hindi na makapipigil pa. Si Han Suksue, dahil guilty ang konsyensya, ay nag-utos ng hitman para patayin ako. Ipinapakita lang nito na may kahina-hinala talaga sa nangyari noon sa dakilang guro. Muli nating siya sa atin ang kasong ito. Paano mo gustong imbestigahan? Unang hakbang, bilang anak, lubos kong pinagbibigyan ang naging bugso at kawalan ninyo ng katinuan noon. Kaya ang hinihingi ko, ay tigilan mo muna ang pakikipaglaban kay inay sa loob ng 500 taon. Ang ibig mong sabihin ay, sa susunod na magkita tayo, mananatili akong nakatayo at hindi gagalaw. Hayaan mo siyang bugbugin ako. Siyempre, tigil putukan sa magkabilang panig. Pumayag ka muna. Ipinapangako kong aayusin ko siya. Pero kapalit nito, ikwento mo sa akin, kung paano kayo nagkakilala noon. Habang tumatagal, lalo kang nagiging walang galang, ano? Aray, aray, aray. Bitawan mo ako. Kung ayaw mong sabihin, di huwag. Kuripot. Kuripot. Hindi mo sasabihin sa akin. Ako na lang ang pupunta sa mundo ng mga demonyo para hanapin si inay at magkumpara ng salaysay. Shuangshan. Silly. Sumama ka sa akin. Sa Demon Realm. Dumaan ako para magsiyasat ng maaga. Ang teritoryong mamanahin ko sa hinaharap. Ang round na ito, ako na ang sasalo para sa iyo. Talong-talo ka na. Noong nakaraang buhay, pinahirapan ka ng espadang Uju. Ang galing sa laro na hinubog ng ilang daang taong pagpapahira. Ngayon lang ako muling nakabawi ng kumpiyansa dahil sa iyo. Naalala ko, may itinakda kang mga patakaran. Ang makakatalo sa iyo. Pwede kang pumayag sa isang kondisyon ng walang kapalit. Talaga. Ang mga salitang sinabi ko, syempre, may bisa. Pero, epektibo lang ang patakarang iyon para sa mga nilalang ng Dark Domain. Espiya ng Immortal Alliance. Hindi kasama roon. Espiya ng Immortal Alliance. Ang lakas ng loob mo.
Ineng. Nangahas kang sumingit sa Dark Domain. Tapos gumagala ka pa sa harap mismo ng mga mata ko. Talagang wala kang takot mamatay. May tao dyan. Dakpin at busisiin ng mabuti. Nangahas kang galawin ako kahit sandali. Hindi ka patatawarin ni dakilang Demon Lord. Ah! Bakit? Dahil ako ang pinakamahal ni dakilang Demon Lord sa buong puso niya. Ha ha ha. Nawian na ba ang batang ito? Nangahas pang pumunta sa Demon Realm para dumikit sa angkan. Hihi! Dakpin siya. Bawal ang kawalang galang. Huwag kang magmalabis. Wasak. Huwag kang tumakas, espiya. Huwag gumamit ng sobrang lupit na paraan. Ay freeze mo lang sila, sapat na. Ang buong Dark Domain ay teritoryo ng nanay ko. Kapag binasag mo iyan, sa huli kami rin ang malulugi. Ha ha ha. Habulin niyo ako. Hindi niyo ako mahahabol. Buwisit. Dakpin siya. May presensya ng isang Diyos. Pero hindi naman Diyos. Ineng. Hindi lang pala ikaw ang nakapasok sa Dark Domain. Kaya mo pa palang kontrolin ang maalamat na sinaunang God Puppet. Sa buong kalangitan at lahat ng daigdig. Ang kayang magkontrol ng God Puppet. Isang tao lang ang nakita ko na marunong yan, ang aming Panginoon. Ikaw. Sino ka ba talaga? Sabi ko na, tao ako ni dakilang Demon Lord. Kayo lang ang hindi naniwala. Lilang mga mata. Ang yabang ng asta mo. Hindi kaya siya nga ay dugo ng Panginoon. Dakpin siya. I freeze. Huwag mong saktan ang aming Panginoon. Shuangshan, ibaba mo ako. Pagpupugay sa Panginoon. Kuya. Nandito ako. Bakit ngayon ka lang? Sabihin mo agad sa kanila. Ako ba ang pinakamahal mo sa puso? Ang kapal nila, pinagtawanan pa nila ako. Sinaktan mo ba siya? Maliwanag po, Panginoon. Nilailayan ng damit ng binibining ito ay hindi ko man lang nahawakan. Nabigla mo ako. Tumayo ka at huwag gagalaw. Hayaang sapakin ka niya para makapaglabas siya ng sama ng loob. Masusunod po. Pangtakot lang iyon sa'yo. Hindi ka naman masakit sa mata. Palalampasin kita sa pagkakataong ito. Ako ang dakilang general ng madilim na sakop. Biniro ako ng isang batang dalaga. Tara na. Ang ganda mo, ina. Pinakagusto kita, ina. Ang sip-sip mo. Sige, sabihin mo. Tumakbo ka sa mundo ng demonyo at ginulo mo ang lungsod ng kasiyahan. Ano ba talaga ang pakay mo? Ina, pumayag na sa akin si ama. Makikipagpatayan ako sa iyo sa loob ng 500 taon. Kailangan mo ring sumang-ayon sa akin. Hindi ako kailanman kusang manggugulo. Tigil putukan. Kung gusto niyang itigil ang laban, ititigil ko rin. Maliban na lang kung siya ang unang manggulo sa akin. Ang usapin noong huli tungkol sa 7 kulay na banal na lotus. Hindi ko pa siya napapatawan ng bayad. Hindi. Babantayan ko siya. Ina, handa na ang lahat para sa akin. Ang 500 taon na ito ay para linawin. Ang totoo sa pagkasawi ng dakilang guro noon. Alam kong hindi ikaw ang pumatay. Sabihin mo sa akin kung sino talaga ang salarin, pwede ba? Ako ang pumatay. Ay naku. Tayong dalawa lang, ganyan ka pa magsalita ng padalos-dalos. Talaga bang gustong-gusto mo? Na si Han Suksui at ang mga kasama niya ang pagbuntunan ng sisi. Sa totoo lang, matagal na niyang iniisip na ako ang pumatay. Ano naman kung nalaman mo?
Kung papanig ka sa kanya, bumalik ka na agad sa sektang suantian mo. Ina, ako ang tunay mong anak na babae. Pinapaalis mo pa nga ako. Lumabas ka. Pinapaalis mo ako. Nagagalit na ako. Dalawang supladong pa-cute na nilalang na pinagsama, ilang 10,000 taon na ang tanda. Kapag inuuna mo ang pride, ikaw din ang magdurusa. Buti nga sa inyo kung magkahiwalay kayo. Oy, prinsesa, saan po kayo pupunta? Uwi. Kamahalan, kalma po. Punang mga pangharang ang palasyong Liansheng. Hindi magagamit ng iyong puppet ang teknik ng espasyo. Hayaan ninyong ihatid ko kayo. Hanggang dito na lang po ang paghatid ko sa inyo. Magkikita pa tayo sa tamang panahon. Salamat, Xiao Yanzi. Akala ko ayaw mo nang umuwi dahil sobra mo nang nagustuhan ang lugar na yon. At doon ka na lang titira sa mundo ng demonyo at hindi na babalik. Hindi naman. Kung wala ako, tatay, ang lungkot mo sigurong mag-isa. Bakit naman ako malulungkot? Hindi ba nariyan pa ang kapatid disipulo mong si Liu Ruyan? Hindi naman siya anak mo. At ano ngayon? Pakiramdam ni tatay, mas mabuti siya kaysa sa akin. Ayaw na niya sa akin. Gusto mo siyang gawin mong tunay na anak na babae. Anong pinagsasabi mo? Kailan ba ako nagsabing ayaw kita? Kung sakaling ayaw mo na ako balang araw, pupunta na lang ako para hanapin ang ina ko. At hinding-hindi na ako babalik sa sektang Suantian. Pumunta ka roon para makita siya. Dala ang dalawang puppet na banal, naglakas loob ka pang sumugod sa madilim na sakop. Talagang lalo ka nang walang takot sa kahit ano. Hindi ba't pupunta lang ako roon para asikasuhin ang mahalagang bagay? Sinabi ko kay ina ang tungkol sa 500 taong tigil putukan. Pumayag na siya. Kahit na ganoon, kung pupunta ka ng palihim sa mundo ng demonyo, kailangan mo pa ring parusahan. Mula ngayon, pinaparusahan kita ng 3 buwang pagkakakulong sa bahay. Walang pupuntahan. Bakit naman? Ni ang hanapin ko ang sarili kong ina ay hindi pwede. Hindi lang siya ang ina mo. Isa rin siyang Panginoon ng mga demonyo. Kapag muli kang palihim na tumakbo para puntahan siya, huwag ka nang bumalik kung hindi ka tutupad sa salita mo. Dakilang tirano. 3 buwang pagkakakulong sa bahay. Han Suksu at Liu Ruyan, ang sinaunang lihim na kahari ang binayaran para magpadala ng mamamatay tao para patayin ako. Bubuksan na iyan makalipas ang kalahating buwan. Ito ang pinakamagandang pain na nahuli ko noon. Na pinaka-epektibong pain para sa katotohanan. Pasensya na. Ang kautusang ito ng pagkakakulong. Natatawa akong baka kahit isang araw ay hindi ko na ito masunod. Liu Ruyan, Han Suksu. Ang puntod na maingat ninyong inihanda. Hinding-hindi na ako makapaghintay na tumalon doon. Sana naman. Huwag ninyo akong bigyan ng husto. Itong lumang soro na si Han Suksu. Talagang napakaingat niya. Lahat ng nasa sekta ay gumagamit ng puppet na disenyo ko. Pero ang Jade Snow Peak niya ay hindi gumagamit. Ni ang gamitin ang puppet para bantayan siya ay hindi pwede. Kung nabili na niya si Liu Ruyan, at abangan akong tambangan sa sinaunang lihim na kaharian pagkalipas ng kalahating buwan. Ang lihim na kahariang iyon, ang pinakamagandang lugar para mahuli ko ang kahinaan niya. Kapatid na babae kong Lianxin, nandyan ka ba? Kapatid na babae, pumayag si tatay na isama ako sa sinaunang lihim na kaharian para maghanap ng kayamanan. Ikaw naman, isasama ka ba ng tiyuhin mong punong guro ng sekta? Pira-pirasong bahagi iyon ng mundo ng mga immortal. Kahit 1,000 taon lang humuhupa ang bagyong hangin ng isang beses. Marami namang biyaya sa loob. Mahal na mahal ako ng aking guro. Tiyak na isasama niya ako. Pupuntahan ko na siya ngayon. Nagbukas na ang sinaunang lihim na kaharian. Sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Nasa yugto ka pa lang ng pagkadyos. Napaka-peligroso sa loob. Lalo na at pati ang lahi ng mga demonyo ay makikisawsaw pa. Kung pupunta rin ang ina mo, baka kayong dalawa, ay may isa na namang kalokohang gagawin. Sige na, isama mo na ako. Kung hindi mo ako isasama, hihilingin kong palihim akong isama ni na Shuangshan at Sili. Kung hindi mo sabihin, halos makalimutan ko pa. Ganyan ang asal ng isang tirano. Paano mo naman kukunin ang aking bantay? Kapag wala ako, magmuni-muni ka ng mabuti sa Yuyang Peak. Pagbalik ko,
Ibabalik ko sa iyo ang sagradong papet. Mapaniil. Mapangibabaw. Akala mo ba mapipigil mo ako ng isang hamak na restriksyon? Masyado mong minamaliit ang galing ko sa pagbabasag ng pormasyon. Makinig ang lahat sa utos. Sa pirasong ito lamang, ang gawain ay pinahihintulutan lamang sa itinakdang lugar ng kontinente. Kapag may panganib, agad magpadala ng hudyat ng saklolo. Nakahanda na ang bitag na walang lusot. Han Saksu, Liu Ruyan, nasaan na kayo? Damo ng pagtitipon ng kaluluwa. Isa itong para sa kaluluwa, na pambihirang gamot na may napakalaking pakinabang. Kunin muna natin at saka na mag-usap. Hihihi. Swerte ko naman talaga. Pinakamahusay na kasuot ang panlangit. Mahimalang gamot. Mayroon pang napakahusay na tao-tauhang panlaban sa antas ng dakilang pagsasanib. Ineng. Ibigay ninyong lahat ng maayos. Isang hamak na kultibador ng demonyo sa antas ng pagtawid sa pagsubok. May lakas ka pang manghold up sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Baby. Akin ka na. Lumang bagay ka. Sa maling tao ka nakabangga. Ito, anong klaseng apoy ito? Apoy ng pulang lotus ng karma. Saklolo, regalo ni ina sa aking pagtanda. Apoy ng pulang lotus ng karma. Kapag nadikit, sisiklab agad. Kahit mga Diyos, mahirap nang iligtas. Sa lakas mong iyan, gusto mo pang manghold up. Nakatago sa hamog ang halimaw na ito. Hindi makita ang tunay nitong katawan. Wala na tayong magagawa. Kailangan ko nang gamitin ulit ang isa pang sword king ni Itay. Makalangit na Ginoong Mingyu. Yunggol. Maraming salamat sa tulong mo, makalangit na Ginoo. Ang sakto naman. Dito pa talaga kita nakasalubong. Binibining Liangsin. Sa antas ng kultibasyon mo ngayon, hindi kailanman papayag si kagalang-galang na Yuyang na mag-isa kang pumunta sa mga guho ng mundo ng mga immortal. Huwag mong sabihin, palihim kang tumakas palabas. Hindi kaya. Matagal ko pa siyang nakiusap sa guro bago siya pumayag. Ah! Bakit ikaw lang ang nandito, Binibini? Hindi ko nakikita ang malaking pangkat ng sektang Suantian. Ay naku! Mahaba ang kwentong iyan. Makalangit na Ginoo, magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Una na ako. Sa ibang araw na lang ako magtutungo sa palasyong Xiaoyao para magpasalamat ng personal. Ang panghuling anting-anting na ibinigay ni Tita Han. Handa na ako. Si Liangsin. Sa pagkakataong ito sa mga guho ng mundo ng mga immortal, gusto kitang iwasak hanggang walang matirang buo. Dahil nakita kitang palihim na tumakas palabas. Hindi pwedeng basta na lang manahimik si Su. Dito, 100 beses na mas mapanganib kaysa sa pasong Jayameng. Isasama kita para hanapin si kagalang-galang na Yuyang. Hindi na. Abala ka, makalangit na Ginoo. Huwag mo nang pakialaman ang mga usaping wala kang kinalaman. Sa pasong Jayameng, nagisa ko nang napatay ang isang Diyos ng demonyo. Makalangit na Ginoong Mingyu, kailangan ba talaga ito? Paano kung may mangyaring masama kay Binibini? Hindi magiging panatag ang konsensya ko. Sige na. Bakit ba napakamabait at sobrang nakakairita ang taong ito? Ayan tuloy.
Kailangan kong makaisip ng paraan para maalis siya. Makalangit na Ginoo. Nararamdaman kong may malaking tadhana ako sa palasyong nasa ibaba. Baba tayo at tingnan natin. CJ. Mula pa kanina, ikaw na ang hirap sa pagbabasag ng pormasyon, makalangit na Ginoo. Ang mga panlangit na kagamitan sa estanting iyan. Hati tayo, tigkalahati. Hindi ka naman nahihiya, binibini. Noong nakaraang buhay, kabisado ko na ang lugar na ito. Hindi ito isang tunay na mahiwagang artepakto, kundi isang one-way na random na pormasyon ng paglipat. Mukhang may malaking sikreto ang ding na ito. Kilala mo ba ito, makalangit na Ginoo? Huwag mong hawakan. Isang sinaunang pormasyon ng paglipat pala. Ang batang ito, talagang tuso at makulit. Harangan ninyo. Antas ng demonyong Diyos. Tikman mo ito. Isa pa, kidlat na lotus. Ikalawang bugso ng espada. Buksan. Limang bugso ng espada ni Ama. Ngayon, 3 na lang ang natira. Hindi pwede. Kailangan kong magmadaling hanapin ang magulong asul na lotus. Kung hindi, lugi ako ng husto. Ang enerhiyang ito. Hindi nga. Nag-aaway na naman ang dalawa. Sabi nating tigil putukan sa loob ng 500 taon, ah. Baliwala lang ba sa inyo ang sinasabi ko? Liansin, pamangkin sa aral. Mahigpit na ipinagbawal ng nakatatandang kapatid mo sa aral ang pagpunta mo sa mundo ng mga immortal. Naglakas loob ka pang tumakas papunta rito ng palihim. Kalokohan. Ikaw na nasa antas ng pagiging Diyos, pumunta ka pa sa tuktok na labanan na ito. Maliban sa manggulo, ano pa bang kaya mong gawin? Na. Tama ang sabi ni Guro Tio. Pagbalik ko, hihingi agad ako ng tawad sa guro ko. 2 matandang pasaway. Sinisigawan mo ako sa harap mismo. Sa likod ko, sinuhulan mo pa si Liuruyan para patayin ako. Pag nagkapagkakataon, sabay-sabay ko kayong wawakasan. Magulong asul na lotus. Ang likas na kayamanang isinilang noong nilikha ang langit at lupa. Kaya pala ibinasura na niya ang kasunduan sa tigil putukan. Kapag ganitong klase ng kayamanan, ano ba ang halaga ng sariling magulang? Siyempre, agawin mo. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos lumaban. Akin ang magulong asul na lotus. Agawan na. Napakataas ng tingin sa sarili ng magulong asul na lotus na ito. Noong nakaraang buhay, pinagpaguran ko ng todo bago ko ito napaamo. Kayo, ni hindi kayo karapat dapat mapansin niya. Ha! Kusang. Kinilala ka na bilang amo nito. Bakit siya ang napili? Patayin siya. Agawin mo.
Naghahanap ka ng kamatayan. Lipulin. Nagkaisa ang dalawang halimaw na ito. Sinong makakatagal pa sa lahat ng mundo at kalangitan? Yung kakapatay lang. May kasama tayong mula sa alyansa ng mga immortal. Akala ko pa nga, para iligtas siya ang nakatatandang kuya sa aral. Ni hindi kumurap, nilipol silang lahat. Baliw na. Dahil sa bastardang ito, tuluyan ang nabaliw si senior kuya. Sa paningin niya, wala na ang alyansa ng mga immortal. Ang buhay lang ng anak niya ang mahalaga. Buti na lang at nag-iwan ako ng fatal na talisman kay Liuruyan. Pagpasok natin sa pinakaloob ng lihim na lugar at maharangan ang pakiramdam. Siguradong mapapahamak ang babaeng iyon. Salamat, inay. Ang assuming mo naman. Naiirita lang ako sa mga basurang iyon. Sa susunod, wag na. Dalawang matitigas ang ulo. Sa ganyang kabisado ninyong magsabayan, sasabihin ninyong mortal na kaaway kayo. Sino namang maniniwala? Nasa kamay na ang astig na tulong. Nalantad na rin ang tunay na lakas ni na ama at ina. Sunod. Panahon ng pumunta sa pinakaloob ng lihim na lugar. Mabait na kapatid sa aral. Mabuting tiyo sa aral. Oras ng maningil ng lahat. Napakabihirang kayamanang ganyan, masyadong kapansin-pansin sa katawan mo. Sumama ka kay inay pabalik sa mundo ng mga demonyo. Dugukswanye. Ibaba mo si Lianxin. Kuya sa aral, tulong. Naambus tayo ng sinaunang galit na espiritu. Saklolo. Hold up. Sa harap-harapan, ninanakaw ng Demon Lord ang candy ng bata. Tumahimik ka. Ano ba ang sigaw mo? Hindi ba kayo pumirma ng kasunduan sa tigil putukan? Bakit paglingon ko, nag-aaway na naman kayo? Siksei ang naunang nanakit. Hindi naman pwedeng nakatayo lang akong magpabugbog. King Lian, ibigay mo kay nanay. Nanay na ang mag-iingat para sa iyo. Ayoko. Kapag nasa kamay mo na, maibabalik pa ba iyon? Bali-baliktad ka sa usapan. Wala kang kahit kaunting kredibilidad. Bata ka pa pero ganyan ka nakawalang galang, ha? Sige na nga. Dahil kinilala ka na ni King Lian bilang amo niya. Hindi na kita pipigilan. Ipapahatid kita ni Shan pabalik sa sektang Suanshan. Ayoko, dito lang ako sa iyo. Bahala ka. Oy, bato sa lamig. Ano ang pangalan mo? Tabi. Huwag ka munang umalis. Ang ganda mo naman. Bakit nakasimangot ka, boss? Ngitingi lang para mas magustuhan ka ng mga babae. Ako si Xilianxin. Pwede mo akong tawaging Singsin. Tumahimik ka. Ang ingay mo. Oy, mukhang sobrang sigla ng prinsesa namin. Kahit si Panginoong Luoksuan, ang pangunahing general ng AEC, hindi na siya makasabay. Buti dumating ka. Dalhin mo ang batang iyan. Xiao Yanzi, hindi ka ba dapat naghahanap ng kayamanan sa mundo ng mga Diyos? Bakit ka bumalik? Kamahalan, pwede bang ibang tawag na lang? Parang bating ang dating. At saka, lahat ng magagandang bagay nasa kamahalan na. Ano pa ang hahanapin ko? Dugukswanye. Ilabas mo. Nakakamatay. Nandito na ang baliw na tagapagtanggol ng anak. Mukhang mabubuwag na ang Demon Realm. Sihi. Ang lakas ng loob mong pumunta sa teritoryo ko para mamatay. Pagbibigyan kita. Isuko mo si Lianxin. Tigilan niyo na iyan. Nanay. Prinsesa. Hindi pa nagsasalita ang kataas-taasan. Hindi kayo pwedeng umalis, ha? Bitawan niyo ako. Hindi pwede.
Aray, hanggang dito na lang. Bawal nang mag-away ulit. Binabale wala mo lang ba ang kasunduan ko sa tigil putukan? Sumunod ka sa akin. Ang panloob na espasyo ng pambihirang yamang ito. Kaya pala nitong itago ang pakiramdam ng langit. At ihiwalay sa lahat ng mapanuring tingin. Liangsin, kakakuha mo lang ng magulong asul na lotus. Bakit ka naman sobrang pamilyar sa bagay na ito? Kayong dalawa, umupo kayo. Kunwari naghahanap ng anak na babae. Pero ang totoo, nandito para magwala sa Demon Realm. Walang hiya. Kinidnap mo ang anak kong babae. May gana ka pang magsalita laban sa akin. Tama na. Tumahimik kayong lahat. May isang bagay, hindi ko sana balak sabihin ito sa inyo ng maaga. Pero ngayon, kailangang ibunyag na. Ina, ako nga. Ay muling isinilang. Naibunyag ko na. Sa totoo lang, 3 beses na akong nabuhay. At bumalik mula sa pagbaliktad ng panahon. Noong nakaraang buhay, dahil sa baliw na itim na emperador ng langit na iyon, halos mawasak ang mundo. Nagkaisa kayong dalawa para protektahan ako hanggang sa huli. Kaya ko siya nadala at pinasabog niya ang sarili. Kailangan nating magkaisa at magtulungan ng buong puso para matalo siya. Maganda ang pagkakabuo ng kwento. Pero paano ko malalaman kung niloloko mo lang ako para makipagbati ka sa tatay mo? At sinadya mong buuin ang ganoon kalakas na kalaban. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung hindi ako muling isinilang, paano ko mapapaandar ang sinaunang sandatang Diyos? Paano ako, sa unang kita pa lang, dumikit na agad sa iyo? Kung ganoon, noong 2 taon na ang nakalipas, bakit hindi mo sinabi na napakahina-hinala ng kakayahan ng taong iyon? Kapag binanggit ang pangalan, agad siyang nakikiramdam. Kung wala itong magulong asul na lotus na kayang itago ang tadhana, hindi ko sana sasabihin. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Ano pa bang gusto ninyong gawin ko para maniwala kayo? Kung gusto ninyo, hinalughog na ninyo ang kaluluwa ko. Gaya ng sabi mo. Tagapagtanggol ng pambihirang kayamanan mula sa langit. Tingnan natin. Hindi ako nagsisinungaling. Kung may sinabi man akong kahit kalahating maling salita, hamunin nawa ako ng 5 kulog na langit. Kahit totoo pa ang sinasabi mo. Hindi ako sasama sa ganitong suwel. Hamak at walang kahiyang demonyang babaeng ito. Sihi. Akala mo ba gusto kong makipagsanib sa iyo? Noong nakaraan, kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong naipit sa likod mo. Mag-isa lang ako, kaya kong durugin ang 3 itim na emperador ng langit. Makipagtulungan sa iyo. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako agad. Maghanap ka ng 3. At patahimikin silang lahat para sa akin. Hindi na sana ako nagkaroon ng kahit anong pag-asa sa inyo. Ayoko maniwala, hindi pwede. Mag-isa kong mapapabagsak ang itim na emperador ng langit. Liangsin. Itim na emperador ng langit. Buhay pa pala ang kupal na iyon. Liangsin. Huwag ka nang maingay. Masyado kang mapanlin lang. Kailangan mo akong bigyan ng panahon para tanggapin iyon. Hindi kayo naniniwala sa akin. Aalis ako sa bahay. CJ, sumama ka muna sa akin pabalik sa sekta. Narapat lang sa iyo na bumagsak. Ang tindi ng 3 aruganteng espiritu ng espada na iyon. Kahit paano man ako kumilos, 3 pa rin ang kalaban ko. Ano ang gagawin ko? Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Lalabas lang ako sandali. Babalik din ako mamaya. Hindi ka kayang talunin ang dalagang ito. Pero kaya kong tumawag ng mga tao. Hindi pa rin ako naniniwala. Sa buong sektang Suantian, wala akong makitang kayang sumira sa huling laban mo. Nagbigay galang po ako, dakilang tiyuhing guro. Han na tiyuhing guro. Immortal Lord Minyu. Lianxin, pamangking disipulo. Bakit ka na parito? Immortal Lord. Abala ka ba ngayon? Hindi naman.
Ang ganda. Napakaapurahan. Sumama ka sa akin. Dahan-dahan po, Diwata. Tiyuhin. Tingnan ninyo kung ano na ang itsura niya. Isang babae lang naman. Nakikipaglandian sa mga lalaki. Anong klaseng asal iyan? Masyado mo siyang pinagbibigyan, kuya. Kabataan nga naman. Hayaan mo na siya. Kung may nangyari talaga, ang kasal-alyansa ng sektang Suantian at Palasyong Xiaoyao. Magandang bagay din iyon. Kasal-alyansa. Isang sumpang supling na may maruming dugo ng lahi ng demonyo. Hindi siya karapat-dapat ipakasal kay Suheng, ang pinagpalang lalaki na iyan. Ang bagay lang sa kanya ay apakan sa putik. Xi Lianxin, hindi mo ako mapapasunod. Diwata Lianxin. Hinila mo ako dito. Hindi ka ba natatakot na habulin ako ni Yang Xianzun at tarakan ng espada? Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kahigpit ang guro ko. Tingnan mo nga ako agad. Tingnan mo kung paano gagalaw ang piyesang ito sa susunod. Napakahalaga nito sa akin. Hahaha. Grabe. Ang lupit ng galaw na ito. Maghintay ka lang, Xianjun. Para mapasalamat ako sa'yo. Kukunin ko ang nakatagong masarap kong alak. Ay, maganda. Okay na ang tiyan ko. Ituloy natin ang laro ng chess. Ilagay mo na ang piyesa. Lalabas ako sandali. Biglang umangat ang galing niya sa chess. Ang batang to. Baka nandaraya siya. Ikaw na, maganda. Siguradong panalo ako ngayon. Maging mabait ka at maghanda kang kilalanin ako bilang amo. Sa galaw na ito, tingnan ko kung paano mo ito sasagutin. Nyebeng langit. Ikaw na. Ang husay ng puppet na ito sa chess, hindi ko inakala. Hahaha. Nanalo ako. Maganda. Panindigan mo ang taya mo. Sa akin ka na ngayon. Si Suheng ang tumulong sa'yo sa paglaro ng chess. Ang pinangako ko lang ay talunin ka. Pero hindi ko naman sinabi na bawal ang humingi ng tulong sa labas. Hindi mo nilagyan ng dagdag na kondisyon. Kaya hindi ako lumabag. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal ang mukha. Nangako kang kikilalanin mo ako bilang amo. Bawal bawiin. Ayos na. Xianjun, maraming salamat sa pagsama mo sa aming puppet para mabawasan ang inip. Itong ilang banga ng daang taong alak ay ituturing ko ng pasasalamat. Kung gayon, hindi na ako magpapakumbaba. Diwata Lianxin, magkikita tayong muli. Lumapit ka rito. Maghapon kayong magkasama ni Suheng sa loob ng kuweba. Nagbabatakan at nagbubuhatan. Anong klaseng asal iyan? CJ, siguradong si titahan na naman ang nagsumbong sa'yo. Walang tutol kahit si Mingyuk Xianjun. Sobra naman siyang makialam. Hindi dapat magdikit ang lalaki at babae. Ikaw, isang dalagang hindi pa nag-e-asawa. Kailangan mong ingatan ang pangalan mo. Ano bang silbi ng reputasyon? Naghihintay sa akin ang lahat ng mundo para iligtas ko sila. Pahiram lang ako sa galing ni Su sa paglalaro ng chess. Ano naman ngayon? At saka, kahit may mangyari, ano naman? Hindi pa naman kasal ang lalaki at babae. Pinakamasama na. Gagawin ko na lang siyang asawa ko. Magsasara ako para maghanda sa pagpasok sa lihim na lugar. Ang kagalang-galang na Xianjun, inaakit pa ang anak ko. Parang hayop ang ugali. Mukhang panahon na para pumunta sa Palasyong Xiaoyao. Makipagsanayan sa espada. Naku, noong isang araw lang ako naka-breakthrough sa Liansu. Ngayon, diretso na akong naka-breakthrough sa yugto ng pagsasanib. Sa ilang araw lang, 2 malalaking antas agad ang nalampasan ko. Sister Xi, ano ba ang kinakain mo at lumaki kang ganyan? Magkukulong din ako. Hindi ako lalabas hanggat di ako nakaka-breakthrough sa Liansu. Nasa yugto na ng pagsasanib.
Kapag hinayaan pa siyang lumaki ng ganito, sino pa ang makakapatay sa kanya sa lihim na lugar? Hindi pwede. Kailangan kumilos ng maaga. Guro Han. Naka-breakthrough na si Xiliansin sa yugto ng pagsasanib. Yugto ng pagsasanib. Impossible. Paano mangyayari yan? Isa itong espesyal na pahintulot para maagang tapusin ang parusa niyang pagninilay. Magbubukas ang sinaunang lihim na lugar bukas. Idinagdag kita sa listahan. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Kapag nakapasok ka sa lihim na lugar, kahit mapahamak tayong pareho, idikit mo rin sa kanya ang pampatay na talisman. Huwag kayong mag-alala, Tiyo Master. Hindi ko hahayaan na makalabas siyang buhay. Lalabas na ako mula sa seclusion. Ginamit mo ang magulong asul na lotus para takpan ang tadhana ng langit. Ikaw, naging immortal ka na. Hindi naman ito ang unang beses kong maging immortal. Ano bang maipagyayabang doon? Kapag nasa labas ka, syempre dapat may nakatagong trump card. Sa ngayon, ipinapakita lang sa iba. Ang tuktok ng yugto ng pagsasanib. Ang talino mo rin pala. Guro, nabalitaan kong lumabas na si ate sa seclusion. Narito si Yanner para magbigay bati. Oy, hindi ba't ikaw yung laging suki sa bangin ng pagsisisi? Ang bilis namang matapos ng sentensya mo. Guro, nitong mga huli ay umabot na ako sa gitnang yugto ng Yuaning sa pagsasanay. Nablangko ako. Pwede po ba ang bigyan niyo ng ilang pribadong payo si Yanner? Ano ngayon kung naka-breakthrough si Xiliansin sa yugto ng pagsasanib? Basta makuha ko ulit ang pabor ng guro. Makakapanalo rin ako. Wala akong oras. Lalabas lang ngayon ng seclusion ang ate mo. Siya na ang magturo sa'yo. Guro. Ang ganda naman yan, kapatid na babae. Libre pa si ate ngayon. Tara. Pumunta tayo sa training grounds. Turuan ka ng maayos ni ate ng mga alituntunin. Hindi na kailangan. Biglang pakiramdam ni Yanner, gumaan ulit ang bara sa pagsasanay ko. Hindi na kita guguluhin, ate. Malapit nang magbukas ang lihim na lugar. Hindi na mapigilan ng pesteng daga na kagatin ang pain. Sige na. Mag-imbestiga ka ng buong lakas. Kahit bumagsak man ang langit, ako ang sasalo para sa'yo.